Payapang halalan kung saan pinapakinggan natin ang boses ng kada Pilipino, pantay na boses ng kada Pilipino. Mas magaling ka man o hindi, mas mayaman ka man o hindi, mas maganda o gwapo ka man o hindi, tigi-tigisa tayo ng boto nung nagdaang halalan at yon ay pinakinggan at binilang ng ating sistema sa demokrasya. Sir, ang midterm election ay sinasabing referendum ng nakaupong administrasyon. Dito daw nakikita kung nasisiyahan ang taong bayan doon sa performance na nakaupong administrasyon. Considering po yung bilang na nanalo sa alyansa at kanilang ranking, indikasyon ba ito na hindi kontento yung publiko? Hahayaan ko ang Palasyo ang Malacanang sumagot sa katanungan yan dahil hindi ko tinuturing na barometro yan sa trabaho namin dito sa Senado. At bilang tagapangulo ng Senado, yan lamang siguro ang kokomentaryohan at papasyahan ko. Pero ito yung parehong proseso na nagluklok sa Malacanang kay Pangulong Marcos. Proseso ng eleksyon. Ito rin yung proseso sa gitna ng kanyang administrasyon. Maganda man o hindi ang kanilang tingin dito, kaugnay sa kulay ng politika ang ginagamit nilang lente, para sa akin, nananatili ang mandato niya na manilbihan at magsilbi bilang Pangulo ng ating bansa hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Anumang pagkukulang, anumang pagkakamali, mahaba pa ang panahon, kalahati pa, para ito'y punuan, iwasto o ayusin. At gayon din sa ating ikalawang Pangulo, at iba pang halal na dapat manilbihan hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Kabilang na ako doon. So sir, too early for former presidential spokesperson Harry Roque to say na lame duck president na ang Pangulo? Hindi ko tinitingnan ng mga bagay-bagay ng lame duck o malakas na duck. Ano bang opposite ng lame? Ano? hindi duck ang ginagamit kong panalmingan, ika nga o lente, para tingnan ng mga bagay-bagay na ito. Nakikita ko sa nagdaang halalan, matagumpay na naidaos natin ang isang mapayapang proseso para palitan ang ating mga leader sang-ayon sa ating sistema ng demokrasya. Yun lamang ang pananaw ko sa nagdaang eleksyon. Pero dapat ito maging challenge, sir, sa Administrasyong Marcos, yung naging result ng particularly senatorial election. Hindi hamon ang gagamitin kong salita. Dapat maging gabay ito siguro. Hindi hamon. Gabay sa mga susunod na dapat at pwede nilang gawin, gabay sa mga dapat nilang punuan kung meron man, gabay sa mga dapat iwasto kung meron man. Sir, ngayong klaro na kung ano yung magiging bagong composition ng Congress sa ilalim ng 20th Congress, may nagsasabi na lalakas daw ang tsansa ni BP na ma-acquit sa impeachment. Tulad ng dati, ayokong pangunahan ano man ang magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso at hayaan natin